Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at welcome po dito sa ating banal na Eucharistia. Nais ko rin batiin at i-welcome ang mga kapatid natin na nakikidiwang sa atin sa ating pagdiriwang ngayon via Facebook, live streaming po tayo sa mga taga-Sabang, sa mga nasa kanilang mga tahanan ngayon at pati na rin ang mga nasa iba't ibang panig ng mundo. Nais kong ialay ang misang ito para kay Reynaldo Mendoza, ang tatay ni Reggie at ni Rhea na namatay po ngayon. Idalangin natin siya sa loob ng misang ito. Magsimula na tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa gabing ito ay pagdinilayan natin ang pagsilang kay Juan Bautista. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sa nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
maging kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nagwalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging biren si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya
ang mga saserdute tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan, ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, nung mga nakaraang araw ay pinagnilayan natin ang buhay ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sumasagisig sila
sa lumang tipan na matatanda na, hindi sumibol ang buhay, subalit sila'y tapat sa tipanan. Naghintay at sa takdang panahon, sumagot ang Panginoon at tinapatan ng Panginoon ang katapatan nila, ang katapatan ng lumang tipan. Alam niyo ba na apat na raang taon bago dumating o bago isilang si Juan Bautista ay hindi nakarinig ang Israel ng boses ng propeta. 400 taon hindi sila nakakita ng propeta. Nangamatay na sila ang mga ninuno nila. Walang propeta sa Israel. Kaya nga, nang isinilang si Juan Bautista, ay isinilang ang bagong pag-asa. Sa loob ng 400 taon na ito, para bang ang lupa ng Israel ay tigang na tigang na. Walang buhay. Parang kung pumunta kayo sa disyerto, sa Israel, lalo yung papunta sa Egypt, wala ni isang na halaman kang makikita sa daanan mo. Very, very dry. Tigang na tigang. At nangyari ito sa loob ng 400 taon. Balikan natin ang salaysay ng ating ebanghelyo. Dumating ang takdang oras ng panganganak ni Elizabeth at nung 8 araw, base sa tradisyon ng mga Hudyo, kung saan tinutuli ang bata at doon din binibigyan ito ng pangalan para din sa atin na yung bautismo natin o binyag, doon binibinyagan ang bata at doon binibigyan ng pangalan. Sa mga Hudyo, yun ang pagtutuli ng batang lalaki at ang pagbibigay sa kanya ng pangalan. Ibibigay sana ng mga kamag-anak nila sa Karayas, kumbaga junior. Subalit, sabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang kanyang pangalan. Kaya umudyat sila kay Zacarias at tinanong, ano ang nais mong ipangalan? Kumuha ng masusulatan at sinulat, Juan ang kanyang pangalan. Ano po ang ibig sabihin ng Juan sa mga may pangalan na John, Johnny, Juan, Juanita, Juanito? Ano pa mga John? Anong ibig sabihin ng Juan? God is gracious. God is merciful. Pinagpala ng Diyos. Ano mga kapatid ang kahulugan nito sa ating patuloy na pagninilay sa kasaysayan ng ating kaligtasan? 400 taong tigang ang lupa. Si Juan ay isang hamog na itinaas ng Panginoon sa alapaap at inihanda niya ang ulan. Hindi siya ang ulan, hindi siya ang liwanag. Siya ang naghanda ng daraanan ng manunubos. At sa pagdating ng Panginoon ni Jesus, ang tigang na lupa ay nadilig ng ulan. Ang ulan na yan ay walang iba kundi ang kaligtasan ng sanlibutan. Ano ito sa atin ngayon? Nitong mga nakarang araw ay bumuluga sa atin ang panibagong news na may bagong
imahen ang COVID-19. Hindi pa nga natin natutuklasan kung ano ang gagawin natin sa COVID-19. Heto, nag-mutate na siya. At ang sabi sa akin ng aking foster mother sa Australia, nag-lockdown ulit ngayon ang Sydney. At gayon din ang United Kingdom. At susunod pa ang ibang mga bansa. Nakakatakot, tibo ba? Kaya ngayong umaga, nagbukas ako ng email ko at ang pambungad na greeting ng isang kaibigan ko din na galing sa Australia ay sinabi niya na ang taong 2020 ay kasumpa-sumpa. Parang ayaw kong basahin ang word na kasumpa-sumpa. Para bang wala nang kapag-asa. Pero nga, di ba kung kayo ay namatayan ng COVID, na may pasyenteng COVID-19, na hindi nyo nayakap, hindi nakapaglamay, talaga namang kasumpa-sumpa ang taong ito. Yung mga naghihintay na makapag-travel, hindi makapag-travel. Yung mga bata natin, ilang buwan na nagtitiis sa loob ng bahay. Hindi makapaglaro sa labas. Hindi makapuntang mall kasama ang matatanda. Mabuti nga lang ay medyo nakapag-relax tayo at pinayagan na ang mga matatanda natin na makapagdalo sa ating misa. Bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat parang pumasok tayo sa isang sitwasyon na parang disyerto, na takot tayo, at parang Israel na naging tigang tayo ngayong 2020. Na ang iba pumasok nagkaroon ng anxiety, yung anxiety naging depression, at ang iba nag-suicide. Ang iba pushed into the wall at hindi na alam kung ano ang gagawin pa. 7 months na po na ganito tayo. Parang walang kapag-asa. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ngayon, sa pagdiriwang natin ng ang Ebanghelyo, kung saan sinisigaw natin ang pagsilang ni Juan Bautista, heto ang sinasabi ng simbahan. Hindi kasumpa-sumpa ang taong ito. Nakakatakot nga, pero di po ba marami ding tayong mga biyaya na natanggap dahil sa pandemyang ito? Halimbawa, nung isang taon na nagmimisa ako dito, di ba nakaka-attend lang ng misa ay kayo lang doon sa luma nating kapilya? Ilan lang po ba? Hindi nga umabot ng 150 or 200 sa bawat gabi. Pero ngayon, nang dahil sa pandemya at natuto tayong mag-live stream ng misa, alam nyo ba na yung unang gabi natin ay 25,000 ang naka-attend ng misa? 25,000 na tao. Sabi ng kapatid ko, kami isang viewer lang, pero 7 sila sa isang pamilya. I-multiply mo pa yung 25,000 na nakikinig sa misa. Yung iba na gabi natin 7,000, 9,000, yung iba kaunti. Pero ito ang kagandahan ng pandemya, na ang misa natin ngayon ay na ibo-broadcast natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ibig sabihin nito ay, totoo nga, hindi makapag-komunyon na sakramental ang mga umaatid ng misa. Pero ngayon, pinoproklama natin ang misa sa iba-ibang panig ng mundo, galing dito sa Sabang. Kaya yung mga taga-Sabang na nasa bahay,
mga taga-Sabang na nasa iba-ibang bansa. Ito, nagdiriwang tayo. At marami pa pong ibang magandang bagay na nangyari. Ngayon, di ba, ang conscious natin sa ating sa kamay, pagbilang natin ng pera, pagkatapos maghuhugas na kaagad ng kamay. Hindi po ba? Hindi na ako hahawak sa mga railings dyan sa, halimbawa, ito ang gagamitin, yung siko ko. Kasi conscious na tayo. Noon, hindi. Pati nga paghuli komunyon, pagpila natin noon sa komunyon, di po ba? Nagsisiksikan tayo, gusto nating mauna. Ngayon, hindi na. Aba, may order na. At ang dami pa pong kagandahan na magagandang bagay na nangyari sa atin. Hindi ko na iisa-isahin lahat yan. Ang ibig kong sabihin, hindi kasumpa-sumpa ang taong ito. Pinuno tayo, pinuspos tayo ng Panginoon ng biyaya. Kaya ang iba, parang bang lungkot na isang pananaw. Pero kung titingnan natin, meron tayong bagong pag-asa. Ito ang sinisigaw ng simbahan natin. Yan po ang una. Pangalawa, siguro nabanggit ko na ito sa mga unang gabi ng ating pagninilay. Na kung ang buhay natin ay tigang, kung tumanda tayo at iwanan tayo ng ating mga asawa, ang mga anak natin ay malalayo na, may sakit pa tayo, ang iba may cancer o may taning pa. Kung dinadala tayo ngayon sa isang sitwasyon ng pagiging tigang, ito ang sinisigaw ng simbahan sa atin. Maging tapat ka lang. Kahit na napakahirap maging tapat sa mga ganoong sitwasyon. Maging tapat lang sa Diyos. Sapagkat, totoo nakakatakot, nakaka-depressed, anxious tayo. Pero, di po ba yung pananampalataya natin ang siyang kinakapitan natin? Sapagkat kung mawala ang ating pananampalataya, saan tayo pupunta? Ito yung nangyari kay Zacharias at kay Elizabeth. Ang patuloy na pagkapit sa pananampalataya kahit napakatagal na halos nangamatay na ang iba sa kanila. Subalit tapat pa rin sila. At sa taktang panahon, in God's perfect time, sumagot ang Diyos. Hindi sa oras na gusto natin, kundi sa taktang panahon. In the fullness of time, God answers our prayers. Kaya mga kapatid, ngayong sinisigaw natin ang pagsilang ni Juan Bautista, sinisigaw ng simbahan ang bagong pag-asa. Ang pagsibol ng bagong buhay sa gitna ng pandemya. Nakakatakot, pero heto ang sinasabi, meron tayong Diyos na mas malaki pa kaysa sa virus na ito. At mag-mutate pa siya, pag-aari tayo ng Diyos. God is in charge of our life. As long as sumunod tayo sa mga health protocols ng Interagency Task Force at ng ating pamahalaan at ng ating pamayanan. Huwag matigas ang ulo. Sumunod tayo. At makakaligtas tayo. Malalagpasan natin ang pandemyang ito. Ngayon, pasalamatan natin si Juan Bautista. Tunay nga na boses siya ng Adbyento, boses ng bagong pag-asa. Salamat kay Juan. Kaya sabi ng Panginoon, there is no man born of a woman greater than John the Baptist. Maybe next to our Blessed Mother and Saint Joseph. And yet, sabi ng Panginoon, the greatest in the kingdom of God is even greater than John the Baptist. Sino yon? Tayo yon. Napakadakila ni Juan Bautista, pero sabi ng Panginoon,
Pwede tayo, ang bawat isa sa ating maging mas dakila pa kaysa sa Kanya. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo. Ipinangak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na inilibing. Nanaog sa kinaroronan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na gamuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mapagpala ang Diyos. Ito ang kahulugan ng pangalang Juan. Manalangin tayo sa Ama na tayo rin pagpalain ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay ang ating sambitin. Panginoon, pagpalain mo kami. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pare, diakono at mga relyoso at relyosa, masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, pahalaga nawa nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Para sa mga nawawala ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Para sa ating pamayanan, matutunawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, manahan nawa sila sa kalwalhatian ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming masundan ang kalooban mo habang kami nananabik sa pagdating ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay na po tayo ng ating mga sarili at ng ating mga alay. Ang ating po mga sponsor na sila Reggie and Danny Sabinara and family, Mr. Andres Reyes and family, Rolly and Doktora Juana Kunana and family.
Manalangin kayo mga kapatid upang sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na biren kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Kayo pa lang si Tuhan na naging punak kayo ang hindi makalabot. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Reyna aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Reynaldo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makiisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adjust sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo. Ayaw ba yung mga na nagsisimula kayo at hindi makalabot? Ito si Jesus, ang ulan sa tigang na lupa. Itong kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Tumupo tayo at yan ang Hiniling ko sa mga nanonood ngayon sa Facebook via live streaming na magkaroon po kayo ng spiritual communion na kahit na po hindi kayo makatanggap ng sacramental na ostia ay maaari ninyong tanggapin ang Panginoon spiritually.
Sa mga bumili na po ng aking aklat na Jeeves Tales of the Unexpected, kung nais po ninyo na pirmahan ko at lagyan ng dedication, pakibigay niyo na lang po ng libro sa ating mga kabataan. At sa mga hindi pa po yung nag-order po kagabi, ay pwede nyo na pong kunin ang inyong aklat. Sa mga hindi pa na nakabili, gusto nyo mag-order, pakilagay nyo na lang po ang inyong pangalan. Pakisulat na lang ang pangalan nyo doon po sa entrance ng ating kapilya. 375 po ang bawat aklat, ang per copy nito. Nais kong basahin sa inyo ang pinakapaborito kong page dito. Maliban sa, siyempre, andito sa likod, yung aking larawan. Pero ito po ang pinakapaborito ko dito sa epilogue. Pakinggan niyo po. There is an invisible universe that readily manifests itself to someone who has the heart of a child. It brings magic into our life and mysticism to our spirituality. The only way to discover it, its grandeur and beauty, is through prayer and contemplation. As stewards of this beautiful creation, we have the responsibility to protect and respect its sacredness. Everything and everyone around us, a flower, a stone, the sea, the mountain, an animal, a man or a woman, a child, have amazing tales to tell if only we have the heart to listen. In the heart of God, each one of us is a wonderful tale written in love. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Humayo tayong taglay ang diwa at bagong pag-asa kay Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po tayong lahat.